Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading para po sa November 2025. So mga kapwa ko Virgo, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Five of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ace of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Five of Swords. Wow, dalawang five. Mamaya pag-usapan natin yan. In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Swords, Knight of Wands rather. In the area of what you need, in the area of your near future, you have the Lover's card. Beautiful. In the area of your challenge for the month, you have the Hanged Man. Lovely. In the area of your fortune, you have the Eight of Pentacles. Wow, napakaganda nito. In the area of your divine messages, you have the Queen of Wands. At ang outcome po for the month, ito yun, patulay ng December. Mamaya pag-usapan natin kung ano po ang lalamanin ng outcome na yan. But first, thank you po muna mga kapwa ko Virgo for your donations. Saka po sa mga hindi po nag-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Virgos dito sa ating channel. So, from the bottom of my heart, thank you po. Okay? So, at the background of your energy, you have the Six of Cups. This time around, napakaganda ng energy in your background, Virgo. You have the best ability this time to move past something na talaga namang nagpadurog sa'yo. This is a triumph over obstacle. Talagang panalo ka laban sa mga pinagdaanan mo. So kung ano man pinagdaanan mo in the past, this is a guarantee for you, Virgo, na malalagpasan mo yan at ikaw magwawagi. Especially this sa card of nostalgia. So, may mga part this November na para bagang may mga magbabalik sa'yo, whether alaala yan, or tao, or sitwasyon. And madali mo siyang madedecipher na para bagang kayang-kaya ko siyang daanan, kayang-kaya ko siyang lagpasan, kayang-kaya ko na siyang tanggapin, no? Parang ganon. And everything now can move past patungo sa pagbabago sa'yo. Nakita ko rito, you are now forgiving yourself for what happened in the past or forgiving something or someone. Ready ka na talaga na umalpas at umabante, no? Nakita ko rin dito na parang meron ka ng payapang resolution with what happened. At eto na yung panahon mo para bumangon ka sa mga pagkalugmok mo at binibigyan ka ni God ng chance to have a detour, to have ang tawag dito, may plot twist, kumbaga. May turn around, no? Pagdating sa iyong mga pinagdaanan. So, huwag kang mag-alala. With the energy na to, ibig sabihin, kayang-kaya mong bumangon ano man ang mangyari. Okay? Napakaganda for you. In your core energy, this is your energy for the whole month of November. You have the Five of Cups. Dalawang five to. Five is telling you that is the angel number for change, pagbabago. So, marami ka marirealize this month na dapat baguhin, dapat na tanggalin, dapat nang bitawan, dapat nang layuan, or dapat nang putulin. Okay? With the Five of Cups here, marami ka pa rin mga pinapanghinayangan or regrets in the past. Especially here, both cards are talking about your past things. Five of Cups, hindi ka pa makamove on sa nangyari sa past. But we have Six of Cups here telling you may reconciliation meron ng resolution parang natanggap mo na kung ano yung nangyari. So 5 to 6, so parang you're now ready to move on from what happened. Napakagandang card progression ito para sa'yo. With the Five of Cups here, this month you will realize, okay, ready na pala akong i-let go yung bagay na yon because meron pang mas magandang naghihintay para sa akin. With the Two of Cups here, kita mo ba sa likuran niya? Nakatingin siya doon sa mga natapon pero hindi niya napapansin yung mga dalawang cups nasa likod na punong-puno pa ang laman na pwede niya yakapin at bigyan ng magandang pagkakataon sa buhay niya. Ganon ka rin sa buhay mo this month, Virgo. Na wag mo nang panghinayangan yung wala na. Tapos na yun. Let go, let live, no? Nakita ko rito na good things are gonna come to you. Kaya i-accept mo na yung wala na. Let it go, move on, and we will now see kung ano yung mga naghihintay sa'yo this whole month. Okay? So, clarify natin ito.
Siya nga pala, Virgo, saan po kayo nanonood ng ating vlog for today? Comment down below kung saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo nanonood ng ating reading. Saan po ba nakatira ngayon ng mga kapwa ko Virgos? So, feel free to comment down below, okay? Tumapon, yes, we have the Queen of Wands and the Knight of Pentacles. Yes, time to para magplano ka ulit ng mga bagay na bubuo sa kaligayahan mo. With the Queen of Wands, these new opportunities ang magbabalik sa iyo ng kumpiyansa mo, ng sigla mo. You're now starting to parang go back into your true element. Parang nakita ko dito kung natalo ka in the past, nag-fail ka, nasaktan ka, na heartbroken ka, or meron ka mga rejections, and then nagkaroon ka ng matagal na proseso, sabi mo, paano ba ako makakabangon dito? Inihintay ko pa rin yun, hinahangad ko pa rin yun. Pero sinasabi niyong spirit guides na once makita mo yung potential ng mga bagong bagay sa buhay mo, magbabalik yung dati mong sigla, yung dati mong gana sa buhay, makikita mo daw ulit yung saysay ng buhay mo moving forward. And with the Knight of Pentacles, kayo po yung pinapayuhan na huwag magmamadali, no? Just relax lang, take your time. Huwag mo daw bibilisan yung proseso just dahil lang gusto mo magkaroon agad ng magandang asenso. Isipin mo na lamang na nagsisimula ka ulit. Okay? And kailangan to na meticulosong pagkaplano mo, no? So, don't rush. Just enjoy the process and plan meticulously. Dapat may matibay na pundasyon yung mga plano mo, okay? Moving forward. In the area of what you want, you have the Ace of Swords. Yes, this month, what you want will be clarity. Okay? Ngayong buwan na ito, ayaw mo na ng mga peke, ayaw mo na ng mga hindi sigurado, ayaw mo na ng mga may mga pahaging pero hindi naman talaga garantiya, no? Ayaw na natin ng mga half-hearted, yung parang sigurado na ba? Baka hindi pa. Tapos may iwanan ka lang sa ere o kaya papaasahin ka lang. Ayaw mo na ng mga ganun. You want something that is clear, that is true, that is final, na meron kang pangahawakan na garantiya at assurance, kumbaga. Nakita ko rito that you need to talk to other people para magarantiya mo yung sagot talaga para sa'yo. Kasi ayaw mo din naman maging asyomera, di ba? Ayaw mo rin naman maging mag-expect ng sobra-sobra sa isang tao o sa isang bagay na hindi pala nila kayang ibigay yung assurance na hinihingi mo. So maganda daw magkaroon kayo ng communication, open communication, so that you can have that clarity. Some of you nakita ko healing, paggaling. Nanggaling po kayo sa sakit nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. And this month, unti-unti nang babalik yung sigla ng katawan ninyo. But for some, kitang-kita ko rito, nagdasal kayo. Sabi mo, God, I want to win. Gusto ko manalo sa buhay. Ipanalo mo sa akin to, parang ganyan. Meron kang ginagawa, I don't know why. And you're waiting for the good turnaround. Sabi mo, God, luging-lugi na ako, talong-talo na ako. Please, ibangon mo ko dito. Parang ganyan, narinig ko yan. You are actually waiting for a miracle na sana mabago pa yung kapalaran, sana umikot pa, lumiko pa in my favor, parang ganyan. So, not for everybody for some Virgo yan. Ace of Swords, the Death card, yes. Nakita ko rito, yes, you want to know the truth para mabago mo yung dapat baguhin. Ganyan naman tayo mga Virgo eh. We decipher, hinihimay natin, binubusisi natin. We're very, very analytical, we're very logical. Talagang alam natin kung ano yung mga mali natin at mga dapat natin gawin. Pero ngayon, with this clarity, kita-kita ko na once malaman mo talaga yung katotohanan about sa isang bagay, magiging madali sa'yo ang baguhin yon at itama. So good for you, okay? In the area of what you need, you have the Five of Swords. Five of Swords dito, sabi ng yung spirit guides, eto ang buwan na to, November, na wag ka na daw mag-dwell sa negativity. Pag may mga drama, issue, conflict, may chismisan, tinitrigger ka, o kaya inaaway ka nung kusino man, lagi mo isipin na, ay, hindi worth it yan. Hindi ko yan napapatulan, parang ganyan. Ito yung buwan na ito na hindi ka papatol sa away. Okay, Virgo? Most especially kung hindi naman kapatol-patol or ma-realize mo na, sige, kung talaga namang nabubuisit na ako, pero kailangan magpaka-mature ako, parang ganon. So, yung mga bagay na inaalagaan mo ay hindi maapektuhan. Nakita ko rito na you need to be matured enough and choose yourself. Isipin mo na lang kung ano yung mga bagay na maaring pangit na mangyari kung papatulan mo yung mga ganon. O lalaban ka or magkasalita ka pa. Parang katapangan din actually yung pag-walk away. Okay?
The Five of Swords is being clarified by you have, imbes na makipag talo-talo ka dyan, parang mas importante daw na pahupain mo ang sarili mo. Isipin mo na lang yung iyong sariling kapakanan. Parang ganun. Okay? Five of Swords. Yes, the Four of Pentacles. Yes. You need to let go of something na negative na para sa'yo. Masyado mo daw ini-engage yung sarili mo sa mga bagay na hindi naman kalaban-laban o hindi na ganun ka-importante. Kapag nagbunga nga halimbawa si partner, hayaan mo na lang siya magbunga. Wag mo na lang bigang wag mo na lang i-big deal kumbaga, parang ganun. So, you should learn how to protect your peace, protect yourself, protect your peace of mind, and protect the relationship more than manalo ka sa isang argumento. Parang ganyan, no? So ngayon, mas maganda umiwas ka na para maprotektahan mo yung mga bagay na importante sa'yo. Kasi kung lahat ng bagay lalabanan mo, baka maapektuhan yung trabaho, maapektuhan yung reputasyon mo, maapektuhan yung relasyon ninyo, o maapektuhan yung day-to-day routine mo. Parang ganyan. So, if you really want to value what you have, learn to let go of something negative. Okay? Siya nga pala, Virgo, since ito ay November reading, monthly reading, pwede mo isulat sa baba ang iyong mga manifestation sa ating comment section. Gawin mo yung manifestation board. Isulat mo, I claim blank. I manifest blank in my life. Parang ganyan. So, I manifest to have this house for November 2025 or makapag-abroad ako or ma-approve ang visa ko. No? Gawin mong manifestation board ang aking comment section. It will come true. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Wands. Knight of Wands, sinasabi rito na yung spirit guides na ibabalik daw ni God yung sigla mo sa isang bagay. Lugmok na lugmok ka na dito, parang sabi mo, ano ba yan? Sayang yun, sana ito ginawa ko, sana ganyan ginawa ko. But with the Knight of Wands, this is a card of good news ha. So, sinasabi sa'yo na yung spirit guides may darating na magandang balita na magpapanumbalik talaga ng sigla mo. Both cards are really telling you you're gonna be happy again about something. Nakita ko rito with the Six of Cups, parang, I don't know why, parang matagal mo tong tinrabaho and then ngayon lang darating yung good news or magandang development about it. Kaya manunumbalik yung sigla mo na para bagang, oh wow, hindi ko akalaing meron pa pala akong ibubuga dito or meron pa pala akong mahihita from this. So, this good news na darating sa'yo ang talaga magpapa-excite sa'yo. Magiging go-getter ka na naman at magiging palaban ka ulit. It's gonna be a very, very busy November para sa inyo, Virgo. And with the Knight of Pentacles here, kayo po talaga yung pinapayuhan na this time around, kung talagang meron ka pang second chance about something, kailangan talaga pinagpaplanuhang mabuti. Okay? Hindi pwedeng bara-bara ulit. So, if you want to have a good outcome mula sa mga kasawi ang palad mo before, ay dapat natuto ka na. At para yung mga bago mong gagawin this time, ay maganda lang outcome. Okay? So, the Knight of Wands is being clarified by, clarify natin to. Your spirit guides also is telling you na para bagang lagi mo daw alalahanin yung mga sinapit mo in the past because marami ka daw lesson na makukuha doon at yung mga lesson na yon ang magbibigay sa'yo ng green flags or red flags para alam mo na yung mga dapat mong iwasan. The Knight of Wands, the Page of Pentacles. Yes, talaga namang bago to. May bagong darating sa'yo na yayakapin mo ulit this time. No? Parang ito yung magbibigay sa'yo ng priority. I don't know why. Ipa-prioritize mo tong bagay na ito eh. At kayakapin mo mabuti eh. Parang dito iikot ang buhay mo this month eh. So, congrats po sa mga may paparating ng mga bagong balita. Whether new job, new sideline, new opportunity, no? So, ngayon, kayo po inaasahan ng yung spirit guides na palakasin mo yung passion mo, palakasin mo yung drive mo, lumaban ka lang because this is something beautiful para sa'yo. Okay? So, sabi rin yung spirit guides, kung may takot ka, may alinlangan ka, aralin mo. Lahat naman ng bagay na aaral, lahat naman ng bagay pwedeng pag-aralan or buhisiin, no? Hindi ka naman papasok dyan na perfect agad-agad. So, kung meron ka pang mga hindi naiintindihan, aralin mo lang. Magtanong-tanong ka so that ma-perfect mo to at maging gamay ka dito so that maging smooth sailing ang ganap mo sa bagong opportunity na to. So, don't worry, okay? Don't worry. In the area of your near future, you have the Lover's card. For some Virgos dyan, kitang-kita ko rito, yes, may love life na papasok.
maaring matagal mo tong hinintay. Hindi para sa lahat to ha, para sa ibang Virgo lang. Nakita ko a love life that will come from a past encounter. Kilala mo na to in the past, na-meet mo na to in the past, at parang ngayon babalik siya sa buhay mo. Whether a friend, a co-worker, acquaintance in the past, at ngayon babalik sa buhay mo to be your new lover, parang ganyan. So, congrats po. But for other Virgos dyan, kitang-kita ko rito, in the near future, you're gonna reevaluate kung ano yung mga bagay na passionate ka. Kung ano yung mga bagay na gusto mong unahin, gusto mong i-prioritize, gusto mong bigyan ng commitment mo. For example, mahilig ka pala sa halaman, so gusto mong buuin yung buong garden mo ng mga gulay, ganyan. So, magko-commit ka sa isang bagay na dati iniisip mo lang pero ngayon ready ka na to give your full effort, parang ganyan. For example, dati iniisip mo yung kotse mo sa garahe na nakatambak lang, gusto mo gawing grab car. Ngayon, bibigyan mo siya ng buhay. Mag-grab service ka for this month. Sisimulan mo siya this month, no? So, kung ano man po yung pipiliin mo na career path or decision or passion project, kailangan talaga dito commitment mo. At malinaw sa isip mo kung ano yung mga bagay na kailangan gawin na responsibilidad at obligasyon para mapatagal mo siya sa buhay mo. Okay? Ang importante dyan, buo sa loob mo eh. Hindi pa iba-iba ng isip eh, kumbaga. The Lover's card, the Temperance card, yes. Temperance card's all about divine timing and hard work, okay? Kung naman daw tong bago mong papanindigan na bagay sa buhay mo, maaring love life, negosyo, trabaho, anything that will give you your full commitment, kailangan mo daw tong pagtiyagaan, okay? Hindi porket gusto mo, hindi porket mahal mo, aasa ka na lang na everything will be fine. Of course, you need to put all of your hard work to maintain this, okay? So ngayon, relax, huwag matakot, huwag magkaroon ng burden, huwag ma-pressure. Everything will go smoothly. Wait lang. Ang importante, full committed ka dito. Ilalaan mo lahat ng power, effort mo dito. So don't worry, everything will be go for you, okay? Ang importante naman dito, ready ka eh. Okay? In the area of your challenge, unang-una, you have explore feelings, delve into insecurities and unresolved emotions, authentic closure and peace. According to your spirit guides, may mga emosyon ka daw na hindi mo hinaharap at pilit mong tinatago, pilit mong iniiwasan. Panahon na daw para harapin yan. Baka kasi makulob yan at alam mo yun, mag-ipon-ipon sa sarili mo, bigla ka na sumabog anytime. So make sure na hinaharap mo yung totoo mo nararamdaman, okay? Close-minded, unwilling to consider other perspective or entertain new ideas, be more open, openness, receptivity. Yes, panahon na daw para maging bukas ang isip mo sa mga bagay-bagay, huwag matigas ang ulo, hindi porket gusto mo yan, ikaw lang ang tama. Sometimes you also need to listen to other people's opinion, other people's guidance para matumbok mo yung dapat tumbukin, okay? In your challenge, you have the Hangman. Yes, talaga to, kalinawan ng isip. Ngayong buwan na ito, makakaranas ka ng iba't ibang klaseng delay, pero hindi ito dahil sa hindi magaganap siya, kundi dahil sa kailangan mo daw matutunan kung ano yung dapat gawin. No, marami kang mga maling hakbang o maling paraan na nagiging dahilan ng mga delays mo. So sabi ng yung spirit guides, para mawala tong mga delay na to, so may chance ka pang mabago tong challenge na to, Virgo, para mawala daw lahat ng delays, kailangan talaga open-minded ka, flexible ka. Kung ano yung problema, kung ano yung kinakaharap mo, kayang-kaya mong baguhin, kayang-kaya mong mag-detour para madali mo siyang masolusyonan. Nakita ko rito, bago ka daw kumilos, upuan mo daw muna, pag-isipan mo daw muna, at magkaroon ka muna ng magandang plano bago ka mag-execute ng iyong plano, okay? Bago daw humakbang, huwag pabara-bara, kailangan daw ay pinagplanuhan mo daw muna. Kung halimbawa daw ang isang plano ay parang hindi gumagana, no? Parang lahat na ginawa mo pero wala pa ring epekto, walang resulta, mas mainam daw na umupo muna parandalian, tumigil muna parandalian, and then think hard. Your mind is powerful, Virgo. At makikita ko na magagawa mo yung tamang solusyon dyan, okay? The Hanged Man, the Seven of Cups. Yes. Seven of Cups is telling you, nalilito ka.
Nalilito ka sa mga bagay na dapat mong gawin, dapat unahin. Ano ba yung best options? Parang marami kang options eh. Marami kang balang pwedeng ibigay eh. Whether sa trabaho, sa project, sa buhay in general. Nakikita mo yung mga potential na iba't ibang bagay eh. To the point na, actually maganda sana yun, no? Pero to the point na sa sobrang maraming magagandang option, nalilito ka na sa kung anong dapat unahin, sa kung anong dapat ibigay at bigang priority. Pero in your hangman here, sinasabi na yung spirit guides na mawawala lang yung kalituhan kapag naisip mo na yung tamang gagawin. So, kayo po yung pinapayuhan na maupo muna, timbangin mo muna kung ano yung mga mahalaga. Use your passion, use your heart, kung ano yung pinagdaanan mo in the past. Magagamit mo yung bala para malaman mo yung mga dapat gawin at dapat piliin. Okay? In your fortune, you have discovering truth, you stand in the light of truth. Yes, pag alam mo yung katotohanan, hindi ka matatakot sumubok. Hindi ka matatakot na umiba ng direksyon. Kasi alam mong yun ang totoo eh. Pinapanghawakan mo yun eh. At mas matapang ka pag alam mo yung totoo. Kaya ngayon, pagkikilos ka, lagi mong alamin yung katotohanan tungkol sa isang bagay para buo ang loob mo. Okay? Another message, you have passion and pleasure. Savor your life. Yes, sa sobrang trabaho, kailangan daw nag-relax ka din, ini-enjoy mo din. Hindi pwedeng trabaho lang ang trabaho, kailangan daw balanse. Your passion with something and then pleasure. Kailangan nag-enjoy ka din, okay? Dapat pinapractice mo yan. In your fortune, you have the Eight of Pentacles. Napakaganda nito, Virgo. Because nakita ko rito, since sa fortune area siya, yung pinagkatrabahuhan mo this month, yung araw-araw mong binibigyan ng effort, lakas, expertise, kayod, puyat, no? Nakita ko rito na meron kang reward na makukuha. Either tataas ang sweldo mo, tataas ang revenue mo, tataas ang reputasyon mo, no? Some of you are up for promotion, some of you ay tataas ang sweldo. Nakita ko rito na umaangat ang pangalan mo at tumitibay ka. Nakita ko rin sa inyo parang balak bumalik sa pag-aaral, whether masteral, doctoral, or at seminar, training, ganyan, para mapatalas mo pa yung skills. Nakita ko rito, the more knowledge you have, the better. Makakatulong yan sa pag-asenso mo. But nevertheless, sa mga mahisipag dyan na Virgo, at talaga namang araw-araw kumakayod sa isang bagay, may kita mo yung asenso mo this month, okay? Lalago ito at makapakinabangan mo to better than October. So, napakaganda for you. Clarify natin. The Eight of Pentacles is being clarified by the King of Swords. Wow! King of Swords, really, ikaw palaban ka this time eh. Kitang-kita ko yung mga aksyon na gagawin mo para umangat ang iyong posisyon, umangat ang iyong negosyo, umangat ang iyong kaperahan. At very, very strategic ka this time. Napakalino sa iyo kung ano yung balak mong tumbukin, balak mong abutin, balak mong hangarin. Kung dito puro ka confusion sa isang bagay, napakaganda sa fortune mo kasi lilinaw sa iyo pagdating dun sa iyong career. Career to eh, itong Eight of Pentacles eh. So, itong pinaghihirapan mong karera para makaipon ka ng pera o para panggastos sa bahay, tatalas ang isip mo dito. Kung dati, kung nakaraan, parang ang hirap-hirap, no? Parang nag-i-struggle ka sa work o ang hirap-hirap ang daily routine sa trabaho. Ngayon, smooth sailing na siya. Makakahanap ka na ng right strategy para palaguin to at maging advantageous siya para sa'yo. So, congrats po. Napakaganda. In the area of your divine message, ilike mo to ha para ma-activate mo tong career path energy para sa'yo. In the area of your divine messages, you have luck is on your side. Wow, napakaswerte mo daw this time. Napakaganda for you. Kita nyo ba? Yon. Luck is on your side and then nothing is yet set in stone. Yes, kung ngayon po ay nahihirapan kayo, nalulugmok, nasasaktan, huwag ka mag-alala because magabago pa yan. Hindi yan nakataga sa bato. So kung feeling mo hirap na hirap ka, magabago pa yan, babangon ka ulit, iikot ulit ang bola, nasa taas ka ulit, no? So don't worry. In your divine messages, you have the Queen of Wands. Sabi rito na yung spirit guides, palakasin mo ulit Virgo ang kumpiyansa mo sa iyong sarili. Nadapa ka many times with the Five of Cups here. Alam ko marami kang sugat or trauma or pain talaga from what happened. But with the Queen of Wands here, sinasabi rito na pilit mong ibangon ulit ang sarili mo. Because not everyone can do what you can do. Okay?
Malaki ang papel mo sa industriyang ginagalawan mo. At mahusay ka, magaling ka. So, ipamalas mo daw ulit yung galing mo, bumangon ka, pagandahin mo ang sarili mo, because your aura matters eh, yung charm mo eh. Kitang-kita yun ng mga tao kung gano'n ka ka-charming, gano'n ano mo yun, ka-attractive, no? So ngayon, ibangon mo ang sarili mo without thinking of the negativity. Kailangan think positive lang and put a lot of confidence within yourself, okay? Nakita ko rin dito na kung dinadown ka ng ibang tao, huwag mo silang pakinggan, keber na lang, no? Make sure na hindi ka papaapekto sa sinasabi ng ibang tao, okay? Queen of Wands, the World card. Yes, kayang-kaya mo daw abutin ang mundo. Kayang-kaya mong magtagumpay sa buhay mo. If you could just love yourself more and trust yourself more, kayang-kaya mong abutin anything eh. Kayang-kaya mo rin magsimula eh. Because this is a portal card eh. So kayang-kaya mong pumasok sa bagong estado ng buhay mo anytime eh. So, kung ikaw ba'y Virgo, may kumpiyansa ka ba sa sarili mo? May tiwala ka ba sa sarili mo? Kung yes ang sagot, kayang-kaya mong pumasok sa kahit na anong antas ng buhay mo. And you will succeed, okay? You will succeed. Kailangan lang talaga ng tiwala sa sarili. At huwag na makikinig sa nega. Yung nagpapadown sa iyo eh, yung mga negang tao. So make sure na you don't listen to them. You trust yourself more and reach higher heights para sa iyo, okay? Ang iyong outcome ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have crib, birth, or conception of a child or enterprise, yes. Meron ko doon ipapanganak o ibubuin na bagong career o baby daw. Congrats po. Now, the message of big, beware of greed. Mag-ingat daw sa mga taong gahaman. Sa mga taong wala lang ibang ginawa kundi kumuha lang ng kumuha sa'yo. Dapat daw magkaroon ka ng limitasyon sa mga yan. Now, the message of harp, great happiness. Congrats po. Meron kayong matinding kaligayahan this time. Dog close up, pleasure with a close friend. O meron daw po kayong reunion or bonding time with a close friend. So this is really a good month for you. Your outcome for November 2025, patulay ng December, you have, wow, the Knight of Pentacles. Kung ano man daw yung mga itatanim mo this month, November, Virgo, ang bunga nito, makikita mo hanggang December. So kung halimbawa meron kang tinatrabaho ngayon, hanggang December yung good outcome niyan, palong-palo para sa'yo. Kaya ngayon pa lang habang nanonood ka ng video na ito, ihanda mo na yung plano mo sa mga balak mong gawin this whole month para pagdating ng December, hayahay ka na, relax ka na. At i-execute mo na lang yung plano, dire-diretso na to, wala nang delay, wala nang harang, wala nang problema. Para maganda ang Pasko, di ba? So ngayon, planuhin na agad kung may plano kayo mag-reunion, plano kang trabaho, negosyo, o career path, dapat ngayon palang hinahanda mo na para pagdating ng Pasko o December season, okay na ang lahat. Okay? Knight of Pentacles, the Six of Wands, yes. Wow. Wow, wow, wow. Your plan will be victorious para sa'yo. Okay? Kung naman tong binubuo mo na bagay, pinag-iisipan, sabi mo, sa ko ba ilalagay ito? Ano ba gagawin ko dito? Nagkatanong-tanong ka, nagkaplano ka, naghahanda ka. Yang sobrang paghahanda mo ang magdudulot sa'yo ng tagumpay. So, continue mo lang yan. Don't rush ha. Huwag daw magmamadali. Kailangan talaga to, metikuloso, seryoso, at talaga namang may pangahawakan ka na assurance. No? So, this plan should be may pundasyon ha, para magkaroon ng magandang outcome. But nevertheless, meron tayong guaranteed with the Six of Wands here, talaga namang napaka-successful at victorious ng plano na yan for you. At nakita ko rito, napakaganda ng Pasko ng mga Virgo natin. So napakaganda po ng inyong reading for November 2025. Sa po kayo nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below na reading yung messages. Thank you again for watching hanggang dulo. My lovely, lovely mga kapwa ko Virgo, I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.